Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isa ng Negros, isang nakalbong gubat ang nabigyan ng pagkakataon na muling yumabong dahil sa pagbabayanihan ng grupong pinangunahan ng isang pari at ng komunidad na pinaglilingkuran niya. Sa satellite image na to, nakuha noong 2010, makikita ang kalunos-lunos sa sinapit ng bundok na ito sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Halos ito'y makalbo. Pero makalipas lang ang mahigit isang dekada, ang nakalbong bundok, muling nabalot ng luntiang kagubatan. At mula rito, sumibo ng isang santuaryo na siya ngayong buhay at hanapbuhay ng mga taga rito. Ito ang Santuario de San Columbano de Bantolinao sa Barangay Uringao. Ang santuaryo, umusbong mula sa tinanim na malasakit ng paring si Father Brian Gore at 8 nitong kasamahan. Sila ang binansagan noong Negros 9. They are the 3 priests and 6 lay workers who were falsely accused of murder in 1980s. Nang sila'y mapawalang sala, nagtayo sila ng isang foundation na layong makatulong sa mahihirap na magsasaka sa kanilang lugar. They started promoting the organic farm here in this place. Pero para mapayabong nila ang taniman, kailangan daw nilang maprotektahan muna ang batis na pinagkukunan nila ng tubig. Ang problema, nakalbong kagubatan sa palibot nito. It's all bald because of logging and producing charcoal. The group decided to start the reforestation program around 2007. Sina Father Brian at ang mga residente, nagbayanihan na. Hundreds of people are involved at that time. They started also bringing seedlings from outside, native trees. Then they started planting. Hanggang sa hindi nila namalayan, makalipas ang mahigit isang dekada, hindi lang nila napalago ang organic farm at naprotektahan ng watershed, unti-unti na rin nilang naibalik ang dating luntiang kagubatan. It's unbelievable how the project have flourished over the years, and we don't seem to see it growing, but it did. We are here now standing on the result of the efforts of hundreds of people in the different communities. There's around 40,000 native trees planted in this area. And we've also realized the birds and other animals, they're back. They're actually helping us in bringing more seeds to the place. Meron na rin itong viewing deck. You can actually see Mount Canlaon volcano from there. So it's a beautiful sight. Nakatakda na rin itong gawing field laboratory ng mga forestry student ng Central Philippine State University. We did have an initial meeting to explore that. We need scientific assessment of what's existing here. Pumanaw na si Father Brian ito na nakaraang taon. Pero ang panata ni John, ipagpatuloy ang nasimula ni Father Brian. Sa kabila ng hamon na dala ng patuloy na pagbabago ng klima o climate change, we have a continuous awareness raising and program to help them realize the importance of keeping this place. We need the forest to be there to sustain it. And to help the people take care of the forest, we need good food to sustain the people to take care of the forest. It's like a cycle. Ang kwento ng santuaryo sa Kabangkalan, patunay na kapag ang mga puno'y hindi pinuputol at hinahayaang lumago, malaki ang epekto at benepisyo sa ating mga tao. Lalo na ngayon may kinakarap tayong banta ng isang matinding tagtuyot. Kuya Kim, ano na? Dahil sa labis na init na nararanasan ngayon sa Pacific Ocean, nangangamba mga eksperto na baka mag-develop ito sa isang pambihira at mas matinding bersyon ng El Nino, ang Super El Nino. Ang Super El Nino ay maaaring magdulot ng mas malakas na pag-ulan at bagyo, matinding pagbaha, tagtuyot at heatwave. Ayon sa US National Oceanic and Atmospheric Administration, may 1 in 4 chances na mangyari ito sa taong ito. Hindi man ito agad na mapigilan o mapahinto ang Super El Nino, pero malaking tulong sa ating mga puno. Nakakatulong kasi ang mga ito sa napababain ng temperatura sa ating paligid. Nagsisilbi din sila mga physical windbreaks at nakakatulong para mapanatili ang soil moisture. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.